So alright, magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli, nandito na naman po ang inyong lingkod, Epifanio Labrador, ito po sa ating programang Reaction Movie Radako. So, sa araw po ito, hindi na natin patatagalin dahil napakahalaga po ng ating pag-uusapan ngayon tungkol po sa COMELEC, no? Na kung saan ginagamit ang ilang kapangyarihan para lamang po hindi sila mabuko. So, ito'y tungkol po sa sinabi po ng isang abogado, no? At hindi lang basta-basta abogado, ito po may kaalaman po tungkol sa pag-hack. So, pero bagong lahat, bago ko siya pakilala sa inyo, gusto ko muna pong batiin ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At syempre po ang ating minamahal House Speaker Martin Romualdez. At syempre ang ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo, Radako. At syempre, maging ang ating mga kababayan sa abroad na walang samang sumusuport at sumusubaybay po sa inyong lingkod dito po sa ating programang Reaction Mo, Radako. Okay, siya po si Atty. Respicio. Kung di ako nagkakamali, Atty. Respicio. So, katunog po siya ni Tapasio, no? Pero ibang attorney po to. Ito po yung uri ng attorney na masasabi kong parang masusuportahan ko to. Dahil tama po yung kanyang pinaglalaban, tama po yung kanyang sinasabi. So ito namang kupal na chairman ng COMELEC na alam naman natin, sa mata pa lang masasabi mo kung pera na itong putang inang ito, no? So gagamitin mo pa yung kapangyarihan, gagamitin mo pa yung ano mo para lamang patigilin yung isang tao. Pero kung titignan nyo po mga minamahal ko mga kababayan, wala pong dahilan para kasuhan niya. Talagang alam nyo, marami sa hindi lang politiko marami sa mga kababayan natin may kapangyarihan. Yung style nito, style digongyo na kapag nabubuking, kapag kami nagsasabi sa kanya ng may naglalahad ng katotohanan tungkol sa kanya, kunyari kakasuhan para patahimikin. So wala rin itong pinagkaiba kay Manalo. Yung iglesia ni Manalo na kulto na talagang masasabi mong isang mafia yung datingan, isang organisasyon ng mga fraternity. Pagka may nasabi may nalahad tungkol sa kanila, pagtutulungan nila, kukuyugin nila, kakasuhan nila, katulad na lang ng ginawa sa atin mga minamahal ko mga kababayan dahil nabuking nga natin sila. Ayun, lahat ng pananakot. So ito ngayon yung ginagawa ng kupal at walang niya at gagong chairman ng COMELEC. So ito, panoorin po natin mga minamahal kong mga kababayan. Alright, kinasuhan ako ng COMELEC dahil sa isang video kung saan pinag-uusapan ko yung kahinaan ng automated counting machines or ECM at pwede ba silang ma-hack? Ito po si Atty. Harold Respicio at kinasuhan ako ng COMELEC at ipapadisbar din daw nila ako at tatanggalin din daw yung lisensya ko bilang CPA mula sa PRC. Wow! Nakakatakot, alright? Yung video na yon na sinasabi nila ay pinatanggal na nila mula sa Facebook so hindi nyo ma-access. So pag-uusapan natin ngayong araw na ito kung ano yung laman ng video na iyon. Alright. Ako bilang abogado ay isa rin akong IT expert kasi bago ako naging abogado ay isa akong CPA. Nagtrabaho ako sa Deloitte, ang #1 auditing firm sa buong mundo at ang expertise ko was information systems audit. Kaya alam ko ang lahat ng mga bagay na yan. Marunong akong mag-code at marunong akong mag-hack. Ang trabaho ko before was tignan yung mga kahinaan ng mga computer systems at sasabihin ko, uy, pwedeng i-hack ito, baka gusto mong ayusin. Actually, dun sa video na yun, sinabi ko lang na, uy, COMELEC, merong kahinaan itong automated counting machines, baka gusto ninyong ayusin. So, Atty. Harold Respicio, ano ba yung sinasabi mong kahinaan doon sa video na yun? Ang sinabi ko was, sabi ko, kapag connected yung ACM sa internet,
bago mag-print ng election return, pwedeng ma-hack yung makina at madaya ang eleksyon. Wow, Attorney Harold Respicio, please explain. Ano ba ang proseso ng pagboboto gamit ang automated counting machine? So ito po yung proseso. Ayon sa rules na inilabas ng COMELEC, yung automated counting machines ay nasa presinto on the day of elections. Yung automated counting machine na yon ay connected sa internet the whole day. At kapag boboto ka, ilalagay mo yung boto mo doon at bibilangin ng makina lahat ng boto. Pero yung pagbilang ng makina, para siyang nag-i-score ng basketball. Habang bumoboto ang mga tao, merong running score. Pero hindi katulad ng basketball, yung score doon sa loob ng voting machine na yon, hindi mo nakikita, walang nakakakita. At makikita lamang yung final score pagkatapos na ng pagboto matapos ang alas 7 ng gabi on election day. At lalabas yung information na yon sa pamamagitan ng pagprint ng election return. Tapos yung makina, ipapadala niya yung result sa servers ng COMELEC at yun yung official na returns ng election. Ang concern ko was, kapag konektado sa internet yung makina, bago mag-print ng election return at corrupted yung source code ng makina, pwedeng ma-hack ng isang hacker yung makina at dadayain yung lalabas na final score doon sa election returns at madadaya yung resulta ng election. Yun po ang puntos ko doon sa video na iyon. So, Attorney Harold Respicio, bakit pwede bang mabago yung source code ng isang makina? Well, ang binanggit ko doon sa video was, pwede on principle basta may physical access ka sa makina. Bilang eksperto sa IT, ikaw din, kapag bumibili ka ng gadget mo doon sa Green Hills, di ba? Kapag nakaw yung cellphone na yon or nakaw yung laptop, pag dadalhin mo doon, babaguhin na nila yung source code ng computer na yon kahit may password pa yung device na yon. Kasi ang basic principle ng information system security is basta may physical access sa device, ang isang masamang tao at gusto niyang baguhin yung source code ng makina na yon, pwede mong mabago yung source code ng makina na yon. So, on principle, ang mga makina ng pagboto, basta merong access ang tao dyan, pwedeng mabago yung source code. Ngayon, ang discuss ko doon sa video was, sige, sinesecure nga ng COMELEC lahat ng makina na iyon. Actually, meron bang opening, ang sinabi ko sa video is, meron bang opening or instance na baka hindi nakatingin yung gwardya na merong bad actor doon at baguhin niya yung source code? Kayo na lang ang humusga, di ba? So, mahirap tuwasan yun kasi kahit gaano ka pa ka-stricto sa pagbantay ng makina, kahit konting sandali lamang na merong access ang masamang tao dun sa makina, halimbawa galing sa loob ng gobyerno, kung gusto nilang dayain yung eleksyon, pwede nilang dayain yung eleksyon. Yun yung binanggit ko doon sa video na iyon. Ngayon, hindi mo maiiwasan yung bagay na iyon. Kaya ang alternatibo mong solusyon dyan ay, kapag nagtanim sila ng masamang code, source code doon sa makina at may opening sa hacker, pwedeng i-hack. Dapat ang gawin mo, during election day, huwag mo siyang i-connect sa internet. Kasi kahit corrupted yung source code nun, kahit ano pa ang gawin ng hacker, hindi niya ma-access yung device. Therefore, hindi niya mababago yung score. And kapag hindi niya nabago yung score, ang lalabas na score ay yung tamang score sa makina at walang magagawa yung makina. Once i-connect mo na siya sa internet later at ipadala mo yung results sa server ng COMELEC, hindi mo mahirap nang dayahin yun kasi may kopya na lahat ng watcher ng totoong resulta ng eleksyon. Yun yung binabanggit ko na pwedeng opening doon sa video na iyon. Doon sa video na iyon, naging detailed ako sa pag-discuss ng teorya ng computer securities at
paano i-take advantage yung kahinaan na yun doon sa sistema ng automated counting machine. So nag-code ako doon, dinemo ko kung paano mo talaga siya gagawin code by code, line by line, at ginamit ko itong laptop ko para i-demo in actuality paano siya gagawin. Para pag nakita ng COMELEC yung video na yun, oo nga no, o kaya nakita ng taong bayan yung video na yun, sasabihin nila, oo nga no, convincing na convincing yung explanation ni Harold. Pwede ngang mangyari. Ayusin na natin to. Actually, yun yung purpose ng video na yun eh. Yun yung hope ko na sana maayos ng COMELEC yung rules nila. Kasi, ang simple lang siyang pwedeng ayusin. Walang mawawala sa atin. Ang gagawin lang ng COMELEC is babaguhin niya lang yung rules niya kung paano natin i-handle yung ACM machines during election day. Kasi right now, may lunabas na rules ang ACM kung paano i-operate yung voting machine na yun on election day. At kapag babasahin mo yung rules, connected na siya sa internet on the whole day. And walang instruction dun na dapat hindi siya connected sa internet or dapat i-connect mo lang siya sa internet after mag-print ng election returns. Ang recommendation ko was, bilang eksperto, ay magdagdag ka lang ng isang linya dun sa rules mo, COMELEC, at sabihin mo dun na wag mong i-connect sa internet habang nagbobotohan at habang nagpiprint ka ng election return. At i-connect mo lang sa internet pag magsisend na ng data papunta sa server ng COMELEC. May masama ba dun? Walang masama dun. Walang mawawala sa COMELEC, walang mawawala sa botante ng tao kapag yun ang gagawin mo. Yun lamang ay isang expert advice ko para mapabuti yung sistema ng COMELEC na. So yun mga minamahal ko mga kababayan, medyo napataas po yung video no. Pero ganun pa man, kaya ko po sinadya ito para po maintindihan natin. Kasi napakahalaga po kasi pinag-uusapan po natin dito mga minamahal ko mga kababayan, yung maaaring maganap na dayaan sa eleksyon. Nung haalalan po, kung maalala ninyo, nung tumakbo po ng pagka-presidente ang ating mahal na Pangulo, maging itong si Inday Lustay, mayroon pong naging issue na kaya nanalo itong si Inday Lustay, naging ating mahal na Pangulo, dahil sa kinausap di umano ng ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, yung smart magic, para manipulahin, para kontrolin yung naganap na eleksyon. Na ayon pa nga sa naging usapin at naipahayag at yun nga, na di umano'y iisang iisang IP address lang ang kumukontrol sa bawat munisipyo dahil may access dito yung masamang tao. Katulad po ng ginamit na term ni Attorney Respicio. So, nakontrol. Nagkaroon ng issue na kaya nanalo ang ating mahal na Pangulo, maging itong si Inday Lustay, dahil sa ginamitan ito ng manipulasyon. Mayroong expert na IT na kumontrol, mayroong expert na IT o masamang tao ang kumontrol dito, kaya nanalo ang ating mahal na Pangulo, maging si Inday Lustay. Ngayon, ano ba at bakit natin kailangan pag-usapan ito? Alam nyo, marami sa mga Pilipino ang naniniwalang kaya nanalo ang ating mahal na Pangulo dahil sa mayroong ngang kumontrol, mayroong nagmanipula. Diba? So, dito, kung pag-aaralan nating mabuti, wala pong masama sa sinabi po o sa naging opinyon ni Attorney Respicio. Ako kahit hindi ako expert sa IT, hindi ako abogado, naintindihan ko Naintindihan ko yung gusto niyang iparating. Gusto lamang niyang maging mas secure o mas maayos, mas ligtas yung magaganap na halalan. Kasi ako man din ay meron na akong natanggap na talagang gagawin ng mga Duterte ang lahat-lahat para lamang manalo sila. Kung maalala ninyo, just binabayaran nila. Mga
mga huwad na mga binabayaran nila. Yung mga fake news na naglalabasan ngayon, bayad nila yan. Naniniwala naman ako na dahil sila ay may trilyon-trilyon, may bilyon-bilyon, mukhang wala naman pakialam sa ating taga-ibang bansa eh. Ang kanila, kumita sila eh. Business is business. Eka nga. So, maaaring kagatin ito o kumbaga samantalahin ito ng nasabing kumpanya na nagmamay-ari ngayon ng isang machine na gagamitin sa halalan. So, para sa akin, malinaw naman ang gusto niyang sabihin dito, kapag ang isang masamang tao ay may access doon sa makina, at kapag ang makina naman ay connected magdamag o maghapon sa internet, makakagawa ng manipulasyon yung taong gustong gumawa ng masama doon sa makina na kung saan merong access. Ngayon, yung sinasabi niya, kailangan bago magpasa doon ng sapat na bilang, tamang bilang, kabuuhang bilang, kinakailangan patayin muna yung internet. Kasi yun yung way para makontrol ng isang IP address ng isang tao yung bilangan. Na maaaring yun ang nangyari nung noong nakaraang eleksyon, kung yun ay totoo man, kasi hanggang ngayon hindi napapatunayan eh. Pero malakas ang ugong-ugong na totoo. Kasi may mga ebidensya na yung ibang mga munisipyo, hindi pa nga tapos yung kanilang counting, nakapagpasa na agad doon ng bilang. Biro mo ba? Biro nyo, hindi pa nga tapos yung bilangan doon sa nasabing munisipyo. Nagbato na, may nagpadala na agad ng kabuuhang bilang doon sa pinaka-imbakan ng lahat ng bilang sa buong bansa ng mga botante. So, ang gusto niyang sabihin dito, ang gusto niyang ipaliwanag dito, yung naganap noong nakaraang eleksyon na maaaring maganap uli ngayon. Napakasimple mga minamahal ko mga kababayan. Hindi ako IT, tulad na sinabi ko, wala akong alam dyan. Pero ang tanong ko sa'yo, Garcia, ikaw putang ina mo ka. Ha? Bakit ginagamit mo ang kapangyarihan mong demonyo ka para lamang takutin yung isang attorney na mayroong malasakit sa taong bayan? Sige nga. Kaya nga, maraming mga Pilipino na gustong magsalita, maraming mga Pilipino na may alam, na gustong lahat ng kanilang mga nalalaman, hindi na naglalahad kasi ginagamit ng mga taong mayroong kapangyarihan, yung kanilang kapangyarihan para patahimikin yung katotohanan. Nang sa ganon, ang lumitaw at makita lamang ng taong bayan ay puro mga kasinungaling at puro katarantaduhan, puro mga kagaguhan, puro mga kawalangian. May tinatago ka ba, Garcia? Ha? Napakasimple. Abogado ka pero bobo kang putang ina mo ka. Ha? Abogado ka. Nakarating ka na sa posisyon na yan. Mag-isip ka muna, baka ikaw ang madisbar kang siraulo ka. Ididisbar mo yung isang taong tama ang sinasabi? Wow, galing naman. Tama ang sinasabi ni Attorney Respicio pala, sorry. Ipaglalaban ko tong attorney na to. Kasi tama siya. Wala akong pakialam. Hindi ako yung uri ng vlogger na kapag nasa posisyon, kapag nasa doon ka. Depende yan. Kahit pa ikaw ay magsasaka, pag nakita kung tama ka, nasa lugar ka, paglalabang kita. Diba? Mga kababayan ko, may tinatago. May narinig pa akong sinabi nito ni Garcia, nasisira daw yung reputasyon, yung karangalan ng Comelec. Putang ina naman, anong reputasyon meron ba talaga ang Comelec? Hanggang ngayon nga, hindi nyo kayang kontrolin eh. Yung pamimili ng boto ng mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan na kung saan ginagamit yung kanilang mga pera para lamang manalo. Bagamat hindi sila karapat-dapat na maging politiko o maging mayor, congressman, gobernador sa mga lugar na kung saan nandoon yung mga hinayupak at mga gagong mga politikong katulad nila. Diba? Hindi nyo nakokontrol yun, kaya anong masasabi mong masisira ang na pangalan ng Comelec?
matagal nang sira ang pangalan ng COMELEC dahil isa din ang COMELEC sa nagpapakasasa tuwing eleksyon na kung saan yung mga tauhan ninyo, yung mga opisyal ninyo nagkakapera ng bilyon-bilyon, milyon-milyon dahil nagpapabayad sa mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan para lamang mapwesto, makaupo sa isang upuan na kung saan hindi naman sila karapat-dapat. Diba? Kaya ikaw, Garcia, imulat mo, malaki mong mata. Malaki na nga, hindi po maimulat ng maayos, putang ina mo ka. Tama po ang sinasabi po. At walang masama, walang mawawala sa mga Pilipino, walang mawawala sa mga papel. Yung sinasabi ng attorney ito ay maliwanag po para sa mga taong bukas ang isipan. Pero sa mga taong sirado ang isipan at nagtatanga-tangahan, hindi mo maiintindihan to. No? Pero ganun pa man, para sa akin, dapat po pakinggan ng COMELEC, biro ginagamit yung pagkapangyarihan para lang magdisbar ng isang tao, ng isang abogado na tama naman at hindi mali ang purpose niya. Grabe, iba na talaga panahon ngayon. Mala Duterte yung galawan nito ni Garcia, hindi ko mawari, baka mamaya nabayaran na ito ni Inday Lustay. Alam naman natin, para manipulahin talaga yung walang masama doon sa sinasabi. Malinaw naman eh. Hindi naman niya sinisiraan eh. Ang sinasabi niya, yung maaaring mabalik noon, mangyari ngayon, yung nangyari noon. Di ba? Ewan ko ba talaga, kahit gaano katalino ang tao, kahit gaano kataas ang naabot mo, kung nagtatanga-tangahan ka, nagbubububuhan ka, o talagang kahit alam mo, dahil alam mong hindi mo mapagkakapirahan pag ginawa mo yon, ayun, ganoon naman talaga. Hindi na tayo bago dyan. Pero ganoon pa man, mga minamahal ko mga kababayan, patuloy po tayong susuporta at patuloy po tayong magmamasid sa bawat galawan po dyan sa gobyerno, lalong-lalo na sa mga nagaganap ngayon dito sa ating bansa. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ni Kaligod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.